Amen. Thank you, Nak. Tayo lahat ay tumayo, magbigay po tayo ng galang sa salita ng Diyos. We always hear the word of God. Alam niyo po, ang paggalang sa salita ng Diyos ay hindi nakabase sa mood mo. Isang magandang paalala. No, minsan, we want to accept the word of God depending on our mood. Kapag magana at malakas ka, medyo masaya ka, wow, excited ako sa word. Pag malungkot ka, medyo may problema, nakakataman mag-church. Pero wala sa mood natin ang paggalang ng salita ng Diyos. Hindi ito nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mananatili lang ay ang kanyang salita. Matitibag ang bato sa kapwa bato, pero ang salita ng Diyos mananatiling tapat magpakailanman. Kaya ngayong gabi na ito, magbigay tayo ng galang sa salita ng Diyos. As we all rise, I would like to open up, kasi tapos na yung ating series, Tapos na yung series, ating palakpakan natin si Lord. Natapos tayo sa stewardship. Natapos tayo sa stewardship. Isa sa core value ng church natin. Pag sinabing core value, hindi na pwedeng mawala. Lagi natin tatandaan, kapag may gagawin ka, pinagkatiwalaan ka lang ni Lord. Hindi atin, sa Kanya. Kaya gawin ng mabuti. Pangalawa, may second core value tayo. Alam niyo po ba, sino dito yung mga nag-apply para maging worker, pastoral staff, o kung ano man? Sino dito mga nag-apply bilang volunteer? Mga nag-apply, taas ng kamay. Kung binasa niyo po iyon, may nakalagay doon na core values. Hindi niyo yata nabasa. Nakalagay po doon sa core values noon, isa sa napakahuling-huli po noon ay commitment. Yung sumunod bago mag-commitment po, may tinatawag, yung dulon-dulo po ay stewardship, no? Tama ba? At ngayon pong gabi na ito, pag-aaralan naman natin is all about commitment. Can you all say commitment? Ang pangalawa sa pag-aaralan natin core value ng ating church is commitment. So sisimulan ko po ngayon, although the big one is on Sunday, pero ngayon, sisimulan na natin. Pwede mabuksan natin ating Biblia sa Matthew chapter 7, verse 21. Mateo 7:21. Pwede ko po bang basahin na sa inyo? Yung sa ayaw pa po, pwede pong lumabas. Pero yung sa pwede ko nang basahin ito, can you say amen? Ayan, salamat po. Doon ko na lang po babasahin kung ayaw nyo marinig. Alright. Ito ang sabi na salita ng Diyos. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Napakagandang pag-aralan ng mga ito. At sa gabing ito, malaman natin ano nga ba yung commitment. Amen? Tayo lahat ay pumikit, manalangin tayo. Lord, tonight, isa lamang po ang gusto namin matutunan. Kung paanong tinawag mo kami at nais namin maglingkod sa iyo, hindi ito mangyayari kung hindi ito, Lord, maisa sa pamuhay. Kaya, hayaan mo ang iyong salita magturo sa amin kung paano kami magiging committed. Ikaw lagi ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Everybody say, tayong lahat ay makakaupo, palakpakan natin, malakas ang Panginoon. Amen and amen. Now, commitment means, ang sabi dito babasahin ko po sa English. Ito po kasi sabi sa English. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, depart from me, for I knew you not, you workers of lawlessness. Gusto ko po maintindihan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, naglingkod naman kami sa iyo. Pero alam niyo po ba, ang paglilingkod kay Lord, it is always all the way. Yan. Ang tagline kasi natin ngayon, always all the way.
Can we all say it? Always, all the way. Walang hindi pwedeng, ngayon gusto ko, bukas hindi. Hindi yun ang commitment. May lakas ako ngayon, gagawin ko, tapos sa isang araw hindi. Hindi yun commitment. At wala rin commitment na hindi nagtatapos. If you are committed in doing something, you finish it up. Ito pong mga tao, may example po ang Diyos sa mga taong nangaral, nagpalayas ng demonyo. Grabe, may spiritual warfare pa itong mga to. Nangaral, ibig sabihin, evangelist. Meron pa yung sabi, gumawa daw ng grabe, anointed. Gumagawa ng himala. Pero ang sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. Ang saklap, no? Kung yung stewardship is, well done thy good and faithful servant, kilala ni Lord, ang commitment, kailangan kilala ka pa rin ni Lord. Kasi may mga taong committed sa paggawa, pero hindi sa pagtatapos. May committed sa paggawa, pero hindi sa pagtatapos. Pwede bang maintindihan natin yun ngayon? Sino dito mga kinasal na? Sino dito may mga partner sa buhay? The word I love you, can you say I love you? The word I love you is not just a word, it is a commitment. It is binding yourself to another person and telling them you are now my responsibility and you are now my priority. Ikaw na ngayon ang aking pangunahing dapat gampanan at ikaw na ang aking, ano pa ba yun? Ikaw na ang buhay ko. That's what I love you means. And when you got married, sa mga may asawa dito, may partner, when you say you are committed, marami po, at ito ang ibig ko sabihin, marami nagsama, pero hindi nagtapos. Tama? Maraming tao na bitawan yung word na I commit to you, I love you, pero hindi nagampanan. At gayon din naman, nasabi, Lord, mahal kita, pero hindi natapos. Kasi ang commitment, hindi lang pang ngayon, kundi hanggang matapos ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Dumating ang araw, ang sabi ng Biblia, humarap sila sa paghuhukom. At lahat tayo harap sa paghuhukom dahil ang tao ay ginajudge ng tao rin at higit sa lahat, ginajudge ng Diyos. Although ang tao ay walang karapatan mag-judge ng tao, I wanna clear things up, may mga tao bang nagja-judge? Marami. Pero walang karapatan ng tao mag-judge ng tao. Pastor, pero kapag maraming sinasabi sa akin, para ako ginajudge, naranasan niyo na yon? Dalawang bagay, baka mamaya hindi ka ginajudge, sinasabi sa'yo kung sino ka. Tama? Uy, ikaw ang kuripot mo. Ikaw naman, napakamapanghusga mo. Hindi ka naglabas ng pera simula nung magkakilala kayo. Hindi ka na niya ginajudge. Sinasabi niya na sa'yo, sino ka? Nagets niyo po yung difference? Minsan, nagkakamali tayo ng pagkakaintindi ng bagay na iyon. So, ang tao, hindi talaga dapat maghukom. Ang Diyos lang. Pero kapag sinasabihan ka ng parang judgment sa'yo at masakit, baka hindi judgment. Baka totoong kailangan mong baguhin. Ikaw apakataray mo. Ako mataray? Sino nagsabi? Ikaw napakamadali mong maloko. Sinabihan ka lang na maganda ka. In love ka na kagad. Hindi, mabait yung tao na yun. Talagang sobra. Naintindihan ba niyo yung point ni Pastor? Ngayon, may mga magkasama, ang sabi dito kasi, kaya ito nasabi, kasi ito'y sa araw ng paghuhukom. May mga taong nagsulit sa Diyos. At sa pagdating sa Panginoon, ang sabi nila, Panginoon, hindi lahat
ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Matatapos sa ano? Sa langit. Yung iba daw, hindi kilala ni Lord. Kaya kailangan ng pagiging Kristiyano, committed. Kaso ang problema po sa marami, committed ang utak. Totoo? Nung naging Kristiyano, mas yumabang. Nung naging Kristiyano, naging matapobre, mapanghusga. Hello? Nagbago ang lahat sa kanya, lahat masama, siya lang ang banal. Sabihin mo nga sa kanila, ibang klase ka. Tapikin mo nga sa balikat, sabihin mo, iba ka talaga eh. Hello? Ang sabi doon, yun lamang, ito po ang maliligtas. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Yun lamang gumagawa ng kaloob ng Diyos. Ang tanong ko po, kailan malalaman ng tao na ang kalooban ng Diyos tapos na sa buhay niya? Narinig ko po ito sa isang magaling na preacher, when you're still alive, God's not done. When you're still alive, God's not done. But when you're dead, you get promoted. Ulitin ko yun, ha? When you're still alive, God's not done. But when you're dead, you get promoted. Ibig sabihin, saka ka lang matatapos sa pinagagawa ng Diyos pagka wala ka na dito. So hanggat nandito ka, may galoob ang Diyos na pinagagawa sa atin. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon, ng oras, ng lakas, ng resources, ng lahat ng bagay na hindi natin nagagawa ang kaloob ng Diyos. Kaya kung committed tayo, sabi dito sa binasa natin, yung mga kilala ng Diyos is the one that does the will of the Father in heaven. Yung mga kilala ng Diyos, yung gumagawa ng kaloob mismo ng Diyos. Sino dito alam niya yung ginagawa niya kaloob ng Diyos? Totoo ba? Sino dito alam niya kaloob ng Diyos dapat nagde-devotion ng isang tao? Sino dito nagde-devotion? Pahina na pahina. Amen, napansin nyo? Sino dito alam niya na kailangan at kalooban ng Diyos na ang tao ay nagbabasa ng Biblia? Araw-araw may constant communication kay Lord. Sino nakakaalam? Sino gumagawa? Napansin nyo yung amen ng tao? Pahina ng pahina, papunta doon sa dulo ng amen. Ulitin natin, bigyan natin ha. Sino dito alam niya na dapat, tawa na kayo ng tawa, na dapat hindi nagliliban ng pagsamba? Kasi ayun ang sabi ng Hebreo 10:25. Lakas na amen. Pansin niyo, ma? Sino dito ang never lumiban ng pagsamba? Nauna, lumakas lang amen ng 4 na tao. Sabihin mo nga sa 3 tao, grabe ka naman. May 3 bagay lang po ako ibibigay. Ang kasama ng commitment. 1 Samuel 18:1. 1 Samuel 18:1. Commitment is based on this. 1 Samuel 18:1. After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. We are committed in, ayan na, now when he had finished, after David was finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David and he loved him as himself. Being committed meaning loving what you are being told to do by God as it is yourself. Ulitin ko po, tatagalugin natin para mas marami umamen. Ang pagiging committed, ang sabi dito, ay ano daw? Paggawa ng binigay sa kanya ng Diyos na tungkulin o gampanin na kagaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Paano yun, pastor? Kailangan loyal ka doon, kailangan supported ka, kailangan tapusin mo na maganda at magaling. Sino dito pag para sa sarili niya gusto niya pinakamaganda? Pinakamagaling? Pinakamasarap? Kaya kapag may gagawin ka na alam mo ang Diyos na nagpapagawa sa iyo, galingan mo. Kasi yun ang commitment. Parang sarili mo iyon. Hello? Hindi pwedeng sasabihin natin, meron ba mga taong ganito? Gusto kong kumain ng pangit ang lasa ngayon. Siguro ang weirdo nun, no?
Kung meron man, baka meron eh. Baka mamaya sabihin natin wala. Baka meron. Pero ang weird niya. O kaya, meron mga tao, ayokong matulog buong 2 linggo. Parang ang weird nun, hindi mo mamahalin sarili mo ng ganon. Tama po ba? O kaya, yung meron siya trabaho, sasabihin niya, ayoko sumahod. Ayoko. Sayang. Ayoko, gusto ko ng trabaho. Grabe ka naman, Gid. Iba ka. Either may sayad ka na, o ibang dimensyon ka nang galing. Naintindihan ba natin? Pero kung mahal mo ang sarili mo, gagawin mo. Kasi alam mo, may nagre-reward. Hagahanap ka ng masarap kasi deserve mong masarap. Magpapahinga ka dahil alam mo, kailangan mo ng kalakasan. Yung pagiging committed natin sa pinagagawa ng Diyos sa atin, gayon din, parang sarili natin ang pinagagawa. Kunyari, nanalangin ka. At ang magiging service mo ngayon, simula ngayon, as worker, isa kang prayer warrior ng church. Tapos ang call time nyo 5, hindi ka darating ng 7:00. Kunyari, may midweek service, ang call time at ang sabi, start ng midweek service ay 7:30, hindi ka darating na 7:45. Pahinang, amen. Alam natin na 7:30 ang call time ng lahat ng tumatayo paglinggo. Hindi ka darating ng 8:45. Sabi ko sa inyo, mauubos ang amen eh. Palakasan ng amen. Alam mo na kapag ka tinawag kang mangaral, hindi ka pwedeng hindi naghahanda. Alam mo na kapag gusto mong tumayo, alamin mo kung anong dapat mong gawin pagtatayo. Kasi committed ka para hindi ka mapahiya dahil alam mo na yung sarili mo, kagaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, yun din ang ginagawa. Pangalawa, 1 Samuel 20 verse 4. Ang isang taong committed, no, ay may sacrifice. Can we say sacrifice? At may selflessness. So yung number 1, ano daw? May loyalty and support. Number 2, may sacrifice and selflessness. Ito ang sabi ng first. Ito po ang sabi ng 1 Samuel 20 verse 4. So Jonathan said to David, whatever you see you yourself desire, I will do it for you. Iba si Jonathan eh. Si Jonathan po, kagaya ng binasa natin kanina, si Jonathan ay isang exemplified individual or an outstanding support. Si Jonathan po ay best friend, pwede ba nakapalakas ako? Best friend ni Haring David. Anak siya ni King Saul. At si King Saul this time gustong patayin si David. Pero alam ni Jonathan ang tawag ng Diyos sa buhay ni David. Sino dito alam niya ang pinagagawa ng Diyos sa JTG? Parang hindi nyo alam ha. Alam nyo ba ang pinagagawa ng Diyos sa atin, sa church? Sa JTG Paranaque? Ang goal po natin, by the end, February 25, anniversary natin, hindi ko alam kung anong day yung Sunday na mag-celebrate tayo, pero Feb 25 po kasi ang talagang anniversary ng JTG Paranaque or JTG Mother Church. Ang goal natin bilang local church ng Paranaque, 400 members. Pag sinabing members, lahat yun na-baptize, lahat yun nakapag-WTS. Kaya ba yun? Kaya yun. Baka po may nanonood ng mga ibang lahi eh. Tatagalugin ko na lang. Pinaka-onti natin, last 3 weeks ago, 83 lang tayo. Nagpabilang ulit ako, ang sabi sa akin, 89. So, either sa dalawa ko yung tama, yung accurate. Umuulan po nun. Sino nandito nun, nung bumabagyo na yon? Naalala nyo, sino yung mga nakakita, gano'n lang kadami tayo? Sobra, di ba?
Wala pang kalahati. Kalahati na nga lang, bungal-bungal pa. Hello? Ngayon, babalik ako. Kung alam mo yung pagkatawag ng Diyos sa JTG, hindi tayo pipigilan kasi ang tawag ng Diyos sa JTG, pinarada tayo sa paradang tagumpay. May paglago, pagdami, pagyaman. May pagpapalang kalakip. Kaya naman, alam ni Jonathan na yun ay nasa buhay ni David. Kaya again, his father nag-sacrifice and he was being selfless. Ito ang sabi ng 1 Samuel 20 verse 4, Jonathan said to David, whatever you want me to do, I'll do it for you. Ang commitment, whatever God wants you to do, you do it. Hello? Ano man ang pinagagawa sa akin ni Lord, gagawin ko. Paano ko malalaman ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Huwag ka nang lumayo. Hanapin mo yung vision statement ng church. Pakinggan mo ang iyong pastor. Hindi bababa si Lord tapos kakausapin ka na kumikinang-kinang. Hindi. At kung gagawin man sa'yo ni Lord yon, praise God. Ibang topic iyon, pero gusto ko sabihin sa inyo, may boses ang Diyos na binibigay sa bawat iglesia. Hindi mo na kailangan humanap. Ang problema po sa maraming Kristiyano ngayon, lahat ng teacher, lahat ng preacher, lahat ng nagsesermon sa online pinakikinggan. Wala naman silang pakialam saan patungo yung kaluluwa mo. Nung preach nila yun sa church nila. Kasi alam nila na yung church nila at mga membro nila, yun ang kailangan, tas doon ka nakiki-amen. Napansin mo, walang umamen? Bakit kayo post ng ganun? Kasi season ko yun, pastor. Di dapat doon ka nag-church. Hello? Nandito tayo, ang season natin, palalaguin tayo ng Diyos. At kailangan natin na may mga taong good steward. May mga taong committed. Hello? At ang pagiging committed natin, kagaya ni Jonathan, sabi niya kay David, David, ano man ang paggagawa mo sa akin, gagawin ko para sa iyo. Meron ba mga tao dito na committed kay Lord? Committed sa kanyang church? Committed sa vision na pinagagawa ng Diyos sa Kanya? Pwede ba sabihin natin, Lord, ano man ang pinagagawa mo, gagawin ko. Pwede ba sabihin natin sabay-sabay, Lord, ano man ang pinagagawa mo, gagawin ko. Amen, nakita ng Diyos yan. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. At kalakip noon, ibig sabihin may sacrifice. Na kapag may pasok ka ng linggo, dahil alam mo si Lord ang priority mo, yung pasok mo, kahit bigyan ka ng memo, wala na yon. At naunti nga ang amen. Na kapag may midweek service, kahit ni overtime pay ka, iiwan mo dahil malilate ka. Na kapag may discipleship program, hindi ka absent dahil lang may labas kayo. Diba? Napansin mo, 5 na lang kayong umi-amen ngayon. Yung amen sa likod nyo, wala na kayong marinig, no? Amen! Na kapag may sakit ka, kahit umuulan pa, darating ka sa church kasi committed ka sa pinagagawa ng Diyos. Yung amen ng iba, amen. Hindi na alam yung utak niya kung anong gagawin. Amen. Parang ang hirap amen, pastor. Sakit sa ulo. Imagine this, kung meron tayong labas, makinig po kayo mabuti, nakakalungkot. Ito ang katotohanan ng realidad ng mga Kristiyano ngayon. May labas, sabihin ko, sa Lunes may swimming tayo, absent kayo sa work nyo. Hindi ko nga sasabihin na alas 7 ang call time, alas 5 nandito ka na, baka iba nag-overnight pa dito eh. Committed ka sa pleasure ng sarili mo. Pero sa ikalulugod ng Diyos, hindi. Pwede ba sabihin mo, aray? Number 3, tapos na ako. Kasi hindi dapat ako magpe-preach na malalim na sobra-sobra ngayon eh. Sa Sunday pa to eh.
Pangatlo, kung committed ka sa pinagagawa ng Diyos, if you are a person that is with commitment, you always have a spirit of encouragement. Number 3, spiritual encouragement. Kapag ang isang taong alam niya na committed siya sa pinagagawa ng Diyos, walang bagay na discourage sa buhay niya. Di ba, sino dito po, baka meron mga pinag-aral ang sarili. Meron po ba? Pinag-aral ang sarili. Praise God. Mga working student, mga sarili nila, pinagtapos nila. Meron po kaming mga kilalang ganyan. Meron po ba dito mga maagang iniwan ng magulang? Amen? Na kailangan bata pa lang magbanat na ng buto? Walang iyakan sa linggo, Kasi sa Sunday, maganda yung commitment, Kaya kung nandito yung tatay nyo, kung hindi umaattend, padalin nyo, Warning, walang iyakan. Okay? Please encourage your fathers to be here. Ang inyong mga tatay nandito sa linggo. Father's Day. Kaya huwag kayong papayag, wala. Pero babalik tayo muna dito. Spiritual encouragement. Walang problema ang pipigil sa iyo para hindi mo matapos ang iyong pag-aaral. Kapag committed ka, kahit po doon sa mga pinag-aaral, sino yung pinag-aaral ng mga nanay nila, tatay nila? Taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Proud kayo dapat. Mga pinag-aral, wow. Sino dito po yung nakapagtapos o gustong magtapos? Sa mga kabataan, sa mga Walang pipigil sa iyo para hindi mo bigyang karangalan ang magulang mo. Walang sakit, karamdaman, walang bagyo. Natatawa po ako kasi lagi may quotation Mula elementary hanggang high school, hindi walang pasok. Pero pagdating mo ng college, kailangan waterproof ka na. Kapag ka manggagawa ka na, bag-worker ka na ng isang mga kumpanya, kailangan waterproof ka na, walang baha-baha. Bagyo ka lang, may memo kami. Di ba? Imagine your commitment. Hindi ka dapat nadidiscourage, kundi nagiging encouragement ka. Basahin natin ito ang sabi ng salita ng Diyos. Si Jonathan pa din. Okay? Spiritual encouragement. 1 Samuel 23:16. As we end. 1 Samuel 23:16. And Saul's son, Jonathan, went to David at Horesh and helped him find strength in God. Ito ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Samuel 23:16. And Saul's son, Jonathan, went to David. Si Jonathan daw, anak ni Saul. Habang hinahunting ni Saul, si David. Mag-isa, walang kakampi. Pinuntahan ni Jonathan, si David, sa Horesh. At sabi doon, at tinulungan niya siya, at hinanapan niya, in-encourage niya, upang magkaroon ulit ng kalakasan mula sa Diyos. I want you to understand this. If you are committed, you don't lose. If you are committed, you don't lose. You finish. You see, there are only 320 players sa NBA. Ano po yung National Basketball Association? They are the highest league sa pagbabasketball. May 320 players lang sila sa lahat ng team. At ako po naniniwala, walang tapon doon kahit isa. Wala. Lahat yon pinakamagagaling sa buong mundo. The difference is their commitment. How they hustle, how they work hard, yung commitment nila to win a championship. Their commitment on not to fall down, on not to give up. Doon sa lahat ng iyon,
kahit pagsamasamahin mo yung magagaling, at nangyari na po ng maraming beses, natatalo sila ng hindi ganun kagagaling kapag titignan sa papel at sa pangalan. Alam niyo po anong difference lang? Commitment. May tumatakbong bata papunta sa akin. Yan. Ang difference lang po, commitment. Nagkaroon ng team si Lebron, the Miami Heat. Tinalo po sila ng isang team na tinatawag na Spurs. At sa Spurs, hindi po superstar lahat. They only have Tim Duncan. Tapos yung iba, puro role players. But they were committed as a team to win. Kaya kahit may 4 na star, yung Miami noon kasama ni Lebron, Dwayne Wade, Chris Bosh, Ray Allen, tinalo sila. Grabe. Tinalo sila ng Spurs. Kahit magsama-sama tayo magagaling kung lahat tayo walang commitment, wala rin. Wala tayong ma-accomplish. Kahit lahat tayo puno ng salita ng Diyos. Kahit tayo lahat, makinig po kayo mabuti, dito ako magtatapos. Lahat tayo magpalayas ng demonyo. Kahit lahat tayo gumawa ng himala. Kung walang tatapos ng pinagagawa ng Diyos, hindi pa rin tayo kilala ng Panginoon. Kaya ang tanong, ano ba yung pinagagawa ng Diyos at tinawag silang manggagawa ng kasalanan? Simple lamang po. They were supposed to be committed in the Great Commission. Therefore, preach the gospel, ang sabi ng salita ng Diyos. Isa lang, magbahagi ng salita ng Diyos. Make disciples. Yun lang. So, pastor, kahit pala magdamag, maghapon ako magsimba, wala rin. Wala rin. Kasi hindi naman yan ang pinagagawa ng Diyos. Kahit pala magaling ako sa Word of God, wala rin. Laging sinasabi ni Daddy Bishop, kahit isa lang alam mong verse kung sinasa pamuhay mo naman to, okay na yun. Kaysa kabisado mo yung Biblia, from front to end, wala ka naman masunod. May great commission si Lord, sabi ng Matthew chapter 28, Luke chapter 16. Go ye therefore and preach the gospel into all nations. Hello? May kasunod yon. Kasi itong mga binasa natin kanina, nagpe-preach din. Kasi hindi nila tinapos eh. Ano daw? And make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teaching them to obey my commandments. May kasunod. Kahit pala matalino ka, magaling ka, anointed ka, kung hindi mo naman sinusunod yung gustong pagawa ng Diyos, wala rin. Kasi ang commitment, yung pagsunod sa kaloob ng Diyos. Amen? Now, sino dito gusto maging committed sa pagsunod ng kaloob ng Diyos sa buhay niya? Simple lang, gawin natin. Lord, kagaya kanina, I want to be selfless. Lord, I want to learn how to sacrifice. And Lord, I want to learn how to spiritually encourage. Kasi committed ako, I want to finish. Always, all the time. Hello? Sabihin nga natin, always, all the time. Huwag kang papayag, hindi lagi kang nagtatapos sa Panginoon. Huwag kang papayag na may mga bagay na hihinto sa buhay mo. Committed tayo matapos ang pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Kailan matatapos yun? Pag tinapos na din ang buhay natin ng Diyos. Pero hanggat buhay tayo, may pinagagawa si Lord. Last verse. Can we all read Romans 11:36? Tapos na tayo. Lahat tayo tumayo. Romans 11:36. Are you there?
Sabi dito, bakit nga ba ako magiging committed sa pinagagawa sa akin ng Diyos? Kasi hindi atin ang kahit anong bagay at dahil gusto niyang matapos ito magpakailanman patungo sa Kanya. Babasahin natin. If you're ready, say Amen. 1, 2, 3, go. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Sabi doon, pagkat galing sa Kanya. Ang lahat ng bagay, galing kanino? Kay Lord. Ano daw? Dahil sa Kanya, kaya meron ka ng lahat. Bakit ka nagkaroon? Para sa Kanya. For from Him, through Him, and to Him are all things. For Him are all things. Dahil sa Kanya, galing sa Kanya, dahil sa Kanya, at para sa Kanya. Kaya tayo maging committed kasi alam natin lahat tayo pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Kaya tayo maging committed kasi ito'y kagagalak ng Diyos sa buhay natin. Nakakatuwa kasi papasok tayo and I pray by Monday night, magkaroon na tayo ng first all-workers meeting na yung mga nag-sign up. Hopefully. No? We are reviewing and praying. So, sana po matawag ang inyong mga pangalan sa lahat ng iyan. No? Nakakatuwa kasi bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos mag-commit. And commitment is not a one-time deal. It is supposed to finish. Commitment is not a when I'm in the mood or not. It is always, all the time. Amen? Kung meron man pinagagawa sa iyo ng Diyos ngayon, kung saan man yan, bigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Kung pagiging asawa, anak, maging estudyante, magtapos ka sa pinagagawa ng Diyos na may pagbibigay kalwalhatian sa Kanya. Amen? Tayo lahat ay pumikit, panalangin tayo. Lord, tonight, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Dalangin namin, Panginoon, na lagi mo kaming tuturuan, sasamahan, papaalalahanan, na Lord, lahat ng bagay na ito'y pinagkakatiwalaan mo sa amin. Lord, ang lakas namin, ang talino, ang galing, diskarte, posisyon, anuman ang meron kami, ito'y lahat galing sa iyo. Ikaw ang dahilan bakit kami meron nito at dapat para sa iyo ito. Lord, ngayong gabing ito, turuan mo kami lalo, Panginoon, paano mag-commit, paano tumapos ng mga pinagagawa mo nang may kaluwalhatian. Meron kang pagmamalaki. Lord, simple lamang ang iyong salita ngayon. Yung paggawa ng kaloob mo, ang nais mong lagi naming maging commitment. Ang nais mo lagi naming gawin, Lord, bilang commitment namin, bilang isang Kristiyano, ay gawin ang kalooban ng aming Amang nasa langit. Bigyang kakaluwalhatian. Mapagmalaki mo kami. Salamat, purihin ka, Lord, sa aming paglabas sa lugar na ito. Meron man kaming undecided heart. Meron man kami, Panginoon, taglay na pag-aalinlangan. Lord, mga bagay na hindi kasiguruduhan. Tulungan mo kaming ma-overcome ito. Lord, kung hindi whole heart ang pagkilos namin, Lord, hindi whole heart ang commitment namin, masasayang lang ang oras panahon. Madidelay lang. Walang mangyayaring maganda. Kaya, Panginoon, kung meron ka man pinagagawa, let us do it with all our hearts. Let us be committed to finish what you have started in our life. Salamat, Panginoon. Hanggang sa muli namin pagkikita, may excitement kami. Dahil committed kami, bigyan ka ng kaluwalhatian, ng karangalan. Salamat, Panginoon. Palakasin mo ng hihina. Pagalingin na may sakit. Ingatan kaming lahat. At so, muli namin pagkikita, taglay namin ang excited heart, excited mind, excited spirit. Na Lord, alam namin, committed kami para sa iyo, sa iyong iglesia, at sa pinagagawa mo sa amin. Purihin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Sino dito alam niya dapat committed siya?
simula sa araw na ito, let us always be committed. Amen? Bigay natin ang papuri sa Panginoon dahil siya lang dapat ang maparangalan. Let's say, all glory, All glory, all honor, all all worship, worship, all blessing, and all thanksgiving all thanksgiving belongs to Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Happy midweek, everyone. Magandang gabi po sa bawat isa. Magkamayan tayo. God bless. Announcement lang po para sa ating live class. This Friday po, 7:30. Ayan, sana po maaga po tayo para makapagsimula po ulit tayo ng mas maaga pa. Maraming salamat po. See you this Friday, 7:30 for our live class. At yung mga applications nyo po, yan, application form nyo, baka hindi pa po kayo